What if following Jesus was never about comfort, but about calling? Somewhere along the way, faith became about what we get, not who we're becoming. But the gospel doesn't produce consumers, it forms disciples. We are called to be rooted in Christ, not entitled to convenience. A faith that is rooted but never sent becomes stagnant. A faith that is sent but not rooted becomes shallow. From Abraham to Jesus' commission, God's people were meant not just to be blessed, but to be a blessing. This is a callback to real discipleship. This is Rooted and Sent. Sa simbahan. So, tatanungin ko po kayo, what is the church for? Para saan po ba ang simbahan? Yan, sa mga kaibigan ko sa school, no, na papag-usapan namin yan, no. Uy, magsimba ka naman. 'Di ba? Para magbago naman buhay mo. Yan, magbago-bago ka naman, magsimba ka naman. Ano pa? Meron naman, ay, ayoko magsimba. Bakit? Baka masunog ako doon. Yan. Ano pa ba yung mga, ano ba ang mga iniisip natin na reason kung bakit merong simbahan? Para saan ba ang simbahan? Kasi pag hindi natin alam kung ano talaga ang purpose ng isang simbahan, mahihirapan din tayong magkaroon ng engagement sa kung ba't kailangan ba nating pumunta ng simbahan. Tama po ba? At isa pa po sa mga magiging problema, pag magkakaiba po tayo ng definisyon kung ano ba dapat ang ginagawa ng church, mahihirapan din po tayong mag-move forward. So, madalas, isa sa mga naiisip po natin kung bakit merong simbahan ay para sa ikalalago ko. Yan. Pupunta ako ng church para for my growth. Pastor, alis na ako ng simbahan, ha? Bakit? Di na ako nag-grow, eh. Yan. Oo, madalas po tayo, no, ang inaasa po natin ang growth natin sa simbahan. Hindi naman po yun mali. Tama po ba? Kasi, lagi ko nga po sinasabi, kung kanya-kanya lang din pala yung growth, huwag na tayo mag-church. Tama po ba? So meron din naman, in a sense, tama po yun. Pero nasanay po tayo madalas, no? Meron ako nakitang mga post, no, na parang about loyalty sa relationship. Tapos meron ako nakitang comment, ang sabi niya, magiging loyal lang ako pagkarapat dapat na maging loyal yung tao dun sa taong yun. Yan. Laging pakabig. Tama po ba? Lagi tayong pakuha. And because of that, ang nangyari po, dahil po sa society natin na ganyan, ang nangyari po is lahat po ng lente natin, nakikita natin, even sa church context, nakikita natin as something that we get from or we take. Nasanay po tayo sa ganyan, na di ba minsan kahit si Lord pinasusunod natin. Meron ba kayong mga kakilala, no? Kunyari, meron nakita, no? Magandang bahay o kaya magandang kotse. Akin yan in Jesus' name. Yun. By faith. Tapos sabi ni Lord, masusunod, mahal na hari. Diba? Parang, minsan dati ganun ako mag-pray, no? Lord, akin yan in the name of Jesus. Sabi ni Jesus, uy, huwag mo idamay yung pangalan ko. Idea mo lang yan. Huwag mo ko idamay. Huwag mo idamay yung pangalan ko. Nasanay po tayo na, oo, meron namang part, no, dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto niyang mapaayos yung ating buhay. Pero minsan nagkakaroon na tayo, teka, sino ba yung Diyos? Sino ba yung Lord? So ang magiging series po natin for today, basahin po natin, 1, 2, 3, go! Rooted and Sent. Nanggaling po yan sa burden na dahil marami na po, no, napapansin po natin na because of our society, mas madalas, sige, magbibigay ako. Pero dapat ka muna. Ang point is, magbibigay ako kung magbibigay ka muna. Hindi ako pwedeng mauuna. So ngayon, pag gano'n po tayo mag-isip, imagine nyo, lahat ng tao sa simbahan, gano'n mag-isip. Wala nang magbibigay. Tama po ba? Kasi kailangan lahat makakuha muna bago magbigay. And dahil doon, nagkakaroon din tayo ng misunderstanding kung ano nga ba talaga ang ginagawa natin sa simbahan at ano nga ba talaga ang role ng simbahan. The church is, body of Christ.
O may tatanong po ako sa inyo ha. Ang church ba yung building? Hindi. Pero nasobrahan naman po tayo masyado doon. No? Hindi naman yung church yung building eh. Kaya mag-online na lang ako. Yan. Nasobrahan naman po tayo that the church is not a building. Okay. Pero, paano magkakaroon ng body kung walang proximity? Diba? Kunyari, paa ka. Tapos nakahiwalay ka sa katawan. Anong tawag doon? Ha? Kunyari, legs ka, nakahiwalay ka. Manananggal ka. Tama? Mahirap po yun, no? Na, hindi. Basta magsaserve ako sa Lord, ako mag-isa. Wow! Lupit! Di ba? Nakahiwalay po tayo sa body. O kaya, minsan, mukha lang tayong part ng body. Pero hindi pala. Gaya ng mga underwear or kaya medyas. Mukhang part naman siya ng body, pero hindi pala. Kasi parang medyas, tinatanggal lang siya every 7 days. No? O yan. May mga tumawa, pero yung mga ibang tumawa, bakit? Hindi alam, no? Okay, so kailangan lang natin maintindihan na meron po tayong purpose as a church, as a body. At hindi pwedeng mag-function ng ikaw lang mag-isa. Imagine nyo yung tiyan, hihiwalay sa katawan. Wala siya i-digest. Kasi walang ginunguya eh. Walang ngunguyain, walang lulunukin, wala siya i-digest. We have to be a part of the body to exist para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos. Tama po ba? So ang title po ng ating topic for today, this is the first topic po ng ating series, Rooted, Not Entitled. Ang pag-uusapan po natin ay manggagaling po sa book of Ephesians. So before we start, let's open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa oras po na binigay niyo po sa amin. Lord, may you just grace us with your presence. Lord, we pray, Lord God, na ikaw po ang mag-open lahat ng minds namin, ng hearts namin. Lord God, break mo po yung existing mindsets na meron kami. At makuha namin yung mindset na meron ka for today, Lord God. So that yung mindset na yun ang magdadrive us sa amin, Lord God, na magawa namin yung pinapagawa mo. Lord, we pray, lahat po ng pag-uusapan namin will not just stay as a concept, but something that will be a part of our lives. So, Father, we thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. So, quick background study lang po, no? Ang author po ng Ephesians, okay, para po sa mga people na hindi po lumaki sa church, no? Gaya ko, hindi ako lumaki, tumanda lang ako, no? So, si Apostle Paul po ay ang writer po ng Book of Ephesians. Now, for people here na hindi po lumaki sa church, pag meron po kayong mga Bibles at makikita nyo, merong mga book sa Bible na may IANS. Ephesians, Colossians, Philippians, Corinthians. Ibig sabihin, mga letter po yun, ancient letters po yun sa mga simbahan. Meron pong mga issues before na sinulatan po sila ni Apostle Paul para pag-usapan kung ano-ano yung mga issues nila sa kanilang mga simbahan na ginagamit po natin ngayon because we can get that same principle na ginamit po nila because nauulit lang na naman po yung mga nangyayari. So ang letter po ni Apostle Paul for the Ephesians ay isang tinatawag pong circular letter. Ibig po sabihin, lahat po ng nakasulat po sa Ephesians ay sobrang general. It could fit any church. Unlike po yung mga ibang church letters, meron pong mga specific causes or may mga specific talagang problema na hinaharap yung mga simbahan na yun. Kaya meron talagang specific na way kung paano matalunin yung mga problema at mga challenges nila. For this one, sa Book of Ephesians po, this is a general letter. At makikita po natin to na kahit po hindi po part ng church leadership, is ma-appreciate po nila kung ano po yung mga sinasabi sa Ephesians. Ang aim po ng Ephesians is to show God's eternal plan in Christ to form a unified people who display His wisdom through their transformed lives.
So, dalawa po ang verses na sikat sa Ephesians. Yung una po yung Ephesians chapter 2 verse 8. Ano po yun? Meron po ba nakakaalam? For it is by grace you have been saved through faith. This is not of yourself, this is a gift from God so that no one could boast. At ang isa po pong sikat na verse sa Ephesians ay yung Ephesians chapter 4 verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! I, therefore, prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Again, sa mga nag-aaral po dito, di ba, sa inductive Bible study class natin, pag meron po tayong nakitang word na therefore, at yan po ay, teka, verse 1 yan eh, ng chapter 4 eh. Tapos therefore kagad. Always remember, pag meron po tayong makikita therefore, ano po ang gagawin natin? Babalik tayo. Ang book of Ephesians po ay nahati po sa dalawa. Chapters 1 to 3, ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. 4 to 6, dahil may ginawa ang Diyos sa buhay natin, ano ngayon yung gagawin natin. So, makikita po natin yan, no? Yung first part, sabi dyan, God chose us, rooted in grace. Sabi dyan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that He should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. So, umpisa pa lang daw, ang sinasabi sa Ephesians is, hindi pa po tayo pinapanganak. Pinili na tayo ng Diyos para sa isang trabaho. May pinapagawa na kaagad si Lord, no? Hindi ka pa pinapanganak. Now, meron pong mga tao dito, possible, growing up, meron tayong mga narinig na hindi mga magagandang salita, tayo natanggap. Aksidente ka lang. Galit sa'yo yung magulang mo, feeling mo. Inampon ka lang, pinamigay ka. It could affect how we view ourselves, our value. Pero ito po ang sasabihin ko po sa inyo, hindi kayo aksidente. Pakisabi niyo nga po sa katabi niyo, hindi ka aksidente. Mukha lang. Ay, hindi. Huwag niyo na sabihin yun. Okay. Lahat po may purpose. Kahit sabihin ng ibang tao, wala. Umpisa pa lang po, meron po tayong purpose kung bakit po tayo nabubuhay. At bago pa po tayo panganak, nakita na po yan ng Diyos na meron siyang plano sa buhay natin. Each and every one of you. At number 2, isa pa po sa kailangan nating maintindihan is that God redeemed us. Niligtas tayo ng Diyos. Ang ganda dyan, no? Sinabi po dyan, in Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Ibig sabihin, namatay ang Diyos para sa atin. We will never understand kung gaano po yun kabigat. Kasi hindi naman po natin inabutan yung time ng slavery. Pag po binigay yung buhay, no? Pagka meron po, kunyari, etong taon to, niligtas ko yung buhay niya. Yung buhay niya, akin na. Yun po yung nangyayari before. And third, basahin po natin yung number 3. 1, 2, 3, go! Parang mukhang napagod yata po kayo. Okay, ulit. 1, 2, 3, go!
God made us alive. Binuhay tayo ng Diyos. Now, ang pagkabuhay po na sinasabi dito, this is not the physical life na patay tayo na nabuhay tayo. This is more of a spiritual revival. Ano pong ibig nun sabihin? Now, binigyan tayo because God died for us. We could live. Paano po yan nangyayari? Dati, diba? Marami po sa atin nagsasabi, pag nagagawa ko yung gusto ko, kung kailan ko gustong gawin, ang tawag daw doon, freedom. Tama ba yun? Freedom. Ano yung freedom? Pag nagagawa ko yung gusto kong gawin, kung kailan ko gustong gawin. That's freedom. Now, ito po ang problema, mga kapatid. Lahat po tayo, meron tayong tinatawag na sinful inclination. Ang tao ba likas na masama o likas na mabait? Okay. Yung anak ko, baby pa siya, no? Gustong-gusto niyang kagatin yung mga pera. Tapos sabi ko, ang daming nakakalat na pera, yung 1,000 talaga yung kinakagat niya. Wala namang nagturo na gawin niya yun. Wala namang po nagturo sa mga anak natin ng mga agaw ng laruan. Bakit? Kasi meron po tayong inclination na ang uunahin natin, sarili natin. Tama po ba? Meron ba dito magsasabi na pagkagising niya sa umaga, paano ba maging selfless? Lahat po tayo merong ganun. Na ang instinct natin, isalba muna yung sarili natin at mahal natin sa buhay. Tama po ba? Lahat po ng tao may ganong inclination. Now, ang freedom is pag meron kang kakayahan, pag meron kang capacity na hindi piliin ang sarili mo kagad. That is what we call freedom. That is what we call life. Kasi kung parehas lang din palang mabubuhay lahat ng may Kristo sa puso, kanya-kanya rin pala ng banat, ba't pa kailangan si Lord? So yun po yung ginawa ni Lord sa atin. And lastly, lastly, God formed us into a people rooted in community. For through Him, we both have access in one Spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens. Magkakasama pala tayo. With the saints and members of the household of God, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. So yan po yung mga ginawa ng Diyos sa atin, no? Sinabi niya na niligtas niya tayo. Umpisa pa lang meron na siyang plano para sa atin. Nilagay niya tayo, binild niya tayo to form a community to His people. Ano ang gagawin ng people? Makikita po natin, no? So yan po yun. Pagkatapos niyan, lahat ng sinabi niyang theological knowledge na yan, bigla niyang sinabi, Okay. Pagkatapos niya sabihin yung mga binigay ng Diyos or ginawa ng Diyos sa atin, tsaka niya sinabi, at dahil dun, parang sinasabi niya yan, therefore, at dahil dun, dahil merong mga ginawa ang Diyos, may binigay ang Diyos sa atin. Meron na tayong mga benefits. Therefore, walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Now, ito po yung tanong ko. Ba't inuna niya sabihin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin? Ba't hindi na lang pwedeng ganito? O, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to, gawin nyo to. Alam nyo ba kung bakit?
Kasi ganito, 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 ganito. Ayan. Ba't nga ba ginawa yan? Ba't nga ba ginawa ni Apostle Paul? Wala lang, baka tsamba lang, no? Why was it important? Tandaan po natin, no? Our perceived past gets in the way of our projected future. Ano po ibig niyan sabihin? Sino po ba dito ang nagkaroon na ng mga assessment test? Yung mga personality test? DISC, ano pa ba? Myers-Briggs. Meron po ba ng mga nag-take na ng mga assessment test? Normally, kaya po tayo nagkakaroon ng mga ganun is para malaman lang natin yung ating mga patterns. Ang nangyayari, dahil nababrand natin yung sarili natin na ganun tayo, nagkakaroon tayo ng excuse to act a certain way. Doer ako eh. Influencer ako eh. Relator ako eh. Yung mga 4 na personality types po yun. No, ano talaga ako? Anti-social talaga ako eh. Ano pa? Gising ka maaga, night owl ako. Night owl ako eh. Hindi ako morning person. Dahil meron tayong assumed identity. Nagpa-follow ngayon yung ating behavior. No? So, James Clear, the author of Atomic Habits, James Clear made it clear na meron pong 2 habits ang mga tao. Ito po yung outcome-based habits at ito yung identity-based habits. Ito pong number 1, itong nasa taas, ito yung outcomes. Ito yung number 2, yung process or yung ginagawa. Yung goal, ito yung proseso or yung mga ginagawa. At yung number 3 is yung identity. Yung identity-based habits naman, ang outcome-based habits ganito. I want to lose weight. Goal. Goal muna. Therefore, magda-diet ako at mag-workout ako. Tapos, magiging healthy ako. Nagigets nyo po? Yun ang outcome-based habits. Ito naman, ang problem po sa outcome-based habits ay, pag na-hit mo na ang goal, meron po tayong motivation hormone no? Na sobrang lakas niya pag nandun ka sa anticipation. Ayan. Alam nyo na yung parang, sino dito yung first time na, naalala nyo yun, yung first time nyong mamimit yung kadate nyo, yung liligawan nyo. Yan. Naalala nyo pa po yun? Wala pang cellphone nun, naalala ko eh. Diba? Di na nagigets ng mga Gen Z, no? Na dati, merong totoong usapan. Tama? Pag sinabi mo, Sabado, 4 o'clock, magkikita tayo, pupunta ka talaga dun. Hindi ka pwedeng pagigising ka, tinatamad pala ako, may nangyari pala bigla. Hindi ka pwede gaganon. Dati, tama po ba? Tapos habang papunta ka dun sa minamahal mo, excited ka. Tama? Excited ka. Ganon po yung tinatawag nating nangyayari pag meron tayong anticipation. Normally, pinakamalakas ang motivation pagka nasa pursuit. Ano nangyayari pag sinagot na? Ha? Uy, huwag niyo tingnan yung katabi niyo. Pag sinagot na, wala na. Ha? Hindi na ako pinagbubuksan yan eh. Hindi na ako dinidate yan eh. Yun po ang nangyayari pagka-outcome-based yung ating habits. Mataas siya sa pursuit, pero upon accomplishment, bumabagsak siya. Ngayon, ang sinasabi po dito sa identity-based habits is, I am a healthy person. That is why I do this. I am an athletic person. That is why I do this. I am a person who is passionate sa sports and fitness. That is why I do this. Therefore, merong outcome. Mas malakas po siya kasi ang motivation ng isang identity-based habit ay nanggagaling sa internal. Wala siyang goal na i-hit na pag na-hit niya, bumabagsak. Kasi, identity yun eh.
mas malalim yung hugot. Na parang pag sa simbahan, sinasabi natin, we are sent by the Lord. That is why we are doing our ministry, our discipleship. That is why impact follows. Versus dun sa, ay kailangan natin i-goal yung ganito, kailangan may KPI tayo. Nagawa na yung KPI. Okay, tinatamad ako. Nasa Bible na pala to 2,000 years ago. At pagka po yung identity na yun, nadala po ng isang organization. Okay? Yung identity in Christ. Yung same identity in Christ, nagsama-sama yung mga tao, ang nagiging nangyayari po dun ay core values. Bakit po yun importante? Naalala ko po, no, meron pong isang company na nag-invite po sa akin. Sabi niya, Coach, baka pwede ka pong mag-training ng communication skills sa company namin. Bakit? Kasi ang ginagawa po ng company namin, pumupunta kami sa lahat ng mga food and bev corporations, food and bev corporations. Tapos ang gagawin namin, magre-render kami ng cleaning service sa lahat ng clients namin dun. Okay? So, ba't nyo kailangan ng communication training? Kasi, pagdating ng mga tao namin dun, wala pa palang permit. So, maghihintay sila, aabutin sila ng siyam-siyam, na imbis na ang dami nilang na-serve na clients, isa lang masaserve nila. Minsan, hindi pa masaserve, kasi magsasara na, hindi pa pala na-request. Okay? So, bakit communication training? Kasi hindi nga nila na-request eh. Hindi sila kasi nagsasalita, hindi kasi sila magaling magsalita, kaya hindi sila nagsasalita. Kaya kailangan turuan mo sila magsalita. Sabi ko, bro, kahit turuan ko sila magsalita, pero yung kultura natin ay hindi maayos, baliwala. If the competencies na ibibuild natin will not be supported by the culture, baliwala. Imagine nyo, sino dito may mga vacuum? Vacuum sa bahay. Yaman. Okay. Imagine nyo, magte-training kayo ng vacuum. Pero pag uwi nyo sa bahay, yung sahig nyo, lupa. Ba't kayo natawa? Kasi, baliwala yung skills nyo. Baliwala yung training nyo. Why? Because the house cannot support your skills. Tama po ba? Very important na sinasabi ni Apostle Paul na kailangan alam mo yung identity mo. Alam mo dapat yung bigat ng kung sino ka. Mas higit ka pa dyan sa ginagawa mo ngayon. Di ba minsan nagiging ano natin yun? Nagiging baseline natin yun? Pagka merong mga ini-interview, di ba Sir James, no? Merong mga sasabihin na overqualified. Di ba? Overqualified. Bakit? Kasi yung identity niya, yung composition ng who he is mas malalim dun sa kailangan niyang gawin. Na parang ang sinasabi sa atin ni Lord, ni Apostle Paul, through the Lord, through Apostle Paul, is pag nalaman natin kung para saan tayo kinrate ng Diyos, at yung mga taong alam kung para saan sila kinrate ng Diyos ay nagsama-sama, iba yung puwersa nun. Baka hindi ka lang manonood lagi ng online service. So, balik tayo. Therefore, I urge you, therefore, a prisoner for the Lord. Ganda nung sinabi ni Apostle Paul, prisoner siya. Bakit? Kasi nga niligtas siya eh. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Di ba? Aminin ko, minsan ako'y... Yon, manhid. Lord, sorry. Okay?
Next, sabi dyan, verse 2, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another. Okay. Nakikita nyo ba yung difference sa color? Nakikita nyo po ba yung difference sa color? Kita ba yung difference sa color? Okay. Humility and gentleness. Ito meron po ako yung tatanong sa inyo. Paano mo malalaman na ang tao meron ito? Meron ito? Meron ito. Ano yung kailangan niya? Para malaman mo na meron siya niyan. Okay. Pwede ko bang sabihin? Alam niyo po, church, sobrang humble ko po. Sobrang humble ko. Sobrang humble ako. Nahihiya ako yung sabihin. Sobrang humble ako. Hindi po pwedeng ganun. Sino ang dapat magsasabi kung humble ka? Again? Ibang tao. Para po natin magawa tong humility, gentleness, patience, bearing with one another in love, kailangan natin ng ibang tao. Ibig po sabihin, merong mga aspects sa Christian life na hindi mo mapapractice pag hindi ka makikisalamuha sa simbahan. Di basa ko lang pati si Lord, okay na yun. Hindi nga pwede. Bakit? Kasi brother, spiritual maturity is relational maturity. Hindi po pwedeng spiritual ka, pero okay ka sa Diyos, pero salbahe ka sa mga tao. Uy, sino yung nag-amen na yun Amen. Ano Formation happens through friction, not isolation. Pag sinabi pong formation, nabubuo po tayo. Binubuo po tayo pag merong mga ibang taong kasama. Tama! Tama! Sino dito yung magsasabi na mas nagiging Christ-like siya nung nag-asawa siya? Diba? Sige, kasi syempre may mga single po dito. Tama? Sige, tatanungin ko yung may mga asawa. Anong mas madali? Mabuhay mag-isa o mabuhay ng may asawa? Oy! Oy! Liars go to church. Meron ako nakita, syempre yung may asawa. Gumaganon. Okay. Sa totoo lang, ang pathway sa Christ-likeness is pag meron kang mga tao sa paligid mo. Tama po ba? Because calling is communal, not individual. Wala po tayong makikitang calling na ikaw lang. Unless sobrang galing mo. Meron ba ditong pinakamagaling? Na parang sasabihin ni Lord, kunyari, sino ba pwede natin ngayon dito? Kailangan hindi ma-offend. Si Kuya Dan. Sabi ni Kuya Dan, Lord, may pinapagawa ka sa akin eh. Sino pa po? Hindi, ikaw lang kasi sobrang galing mo. Wow! Diba? Ikaw lang. Hindi, ikaw lang. Sobrang galing mo eh. Sobrang galing mo. Ikaw lang. Wala pong ganong calling. We have to understand our calling. In order for it to be successful, it has to be a part of the body. Hindi po pwedeng lahat paa. Kasi pag kumain ka, lasang paa. Tama po ba?
Hindi pwedeng lahat kamay. Hindi lahat pwede kilikili. Kasi pati mukha mo kilikili na nun. In order for the arms to succeed, kailangan merong shoulders. Kailangan may biceps. Ganon din po ang paa. Para siya makalakad, makatakbo siya, marami pong muscle or part composition para ka makalakad ng maayos. At pag meron pong mga hindi magfa-function well, for example, ako, tumatakbo ko, at yung hips ko ay mahina, ang mangyayari, ang magkikerry ng weight is yung knees ko. Magkakaroon ka ng ITBS, which is nagkaroon ako. So in order for our calling to, kailangan po nating matutunan na mag-work together. At natutunan po yan nung nagkaroon po tayo ng ministry heads alignment, no? O, anong gagawin nyo ngayon together? Oo nga, no? Magtatrabaho pala tayo together. Kala natin, kanya-kanya lang tayo. It's foreign to us. So it's very important that we function as one body. Verse 3, sabi dyan, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So sinabi dyan, there is one body, one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all and through all and in all. Ano pong napansin niyo po dito sa verses 4 and 5? Ano pong na-observe nyo? Ang daming one. Tama? 7 yata yan kung di ako nagkakamali. One body, one Spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. 7. The perfect number, the number of completion. Sa Bible, the number 7 is the number of completion. Ang dami. 1, 1, 1, 1, 1. Ang point dyan, meron po ba dyan sinabi one face? Iisa lang ng muka. Ang hirap nun, no? Imagine nyo po lahat tayo magkakaparehas ng muka. Hahalikan mo yung asawa mo. Kamukha mo. Tapos gigising ka sa umaga, makikita mo mukha mo. Matutuwa ka ba? Hindi po sinabi dyan one face. Hindi din po dyan sinabi one physique. Hindi din po dyan sinabi same attitude. Ano po sinabi dyan? One body, one spirit. Ang point po dito is kahit magkakaiba tayo, diverse tayo sa height, merong pogi, merong mas pogi. Kayo naman nasa simbahan naman tayo. May maganda at may mas hallelujah. Fast learner. But ang magbabind sa ating lahat is one Lord, one faith, one baptism. Ibig po sabihin nun, ang magbabind sa ating lahat, hindi natin kailangan lahat maging kasing pogi ni Pastor MJ. Okay? Hindi natin lahat kailangan hindi naman masyado, no? Hindi kailangan lahat kasing galing natin kumanta sino ba? Si Sir James. Yan. Okay? Ibig po na sabihin, you can function sa sarili mong individuality. But the Lord will unite us all. Okay? So, we will jump sa verse 11. So sinabi dyan, at dahil doon, naiintindihan natin, babalikan natin ulit sa simula nating pinag-uusapan. Ang una nating pinag-uusapan is kung ano yung mga ginawa ni Christ sa atin. And because of that, we have our identity. We are loved. Hindi tayo aksidente. Meron tayong purpose. At meron tayong calling. Kahit sabihin ng tao na hindi, wala. Yun ang identity natin. Ang sinabi ng Diyos,
I am loved. I have a purpose. And I am created to be in a community. Pagkatapos nun, pinag-usapan na po natin, therefore, live a life worthy of the calling you have received in unity. Hindi pwedeng ikaw lang. Normally kasi binabasa natin yan, Live a life worthy of the calling you have received. Ikaw lang. Hindi. Belong to a community. Belong to a body. Hindi pwedeng isa-serve ka kay God, paa ka lang, gumaganong kang paa. Para kang palaka nun. Kailangan part po tayo ng body. And next, sinabi na dito, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Ang tawag po dyan is the fivefold ministry. No? So may apostle, may prophet, may evangelist, may shepherd, may teacher. Ibig po sabihin, ito pong fivefold ministry na to, ito po dapat, we have to make sure na ito pong limang to ay nangyayari sa loob ng isang simbahan. Kasi ito yung equipping na ginagawa sa loob ng simbahan. Para ano? Okay? Malalaman natin sa susunod na verse. So apostle, yan yun, God sent messenger, lays foundation, pioneers, ministries. In modern church example, ang ibig po niyan sabihin ay church planter. Starting a new congregation, leader, establishing a network of churches, apostleship. Prophet speaks God's message in a correct and accurate manner. So para siyang sa modern church, pastor or ministry leader who gives insight for church strategy, prophetic words. Pag sinabi pong prophetic words, normally kasi naano natin ng huhula no? Hindi po ganun. Madam Auring yun. Ay, hindi na pala Madam Auring. Sabi ng asawa ko nung nag-usap kami, Madam Auring, ano ba yung age mo lumalabas? Sino na ba ngayon? Sino? O basta yun. Okay. Pag sinabi pong prophetic words, hindi po siya foretelling. Ibig sabihin, nagbibigay po tayo ng word of God in a timely, accurate manner. Kung titingnan po natin sa concordance kung ano po ang ibig sabihin ng prophecy, ganun po talaga siya. Nagde-deliver sila ng message ng Diyos accurately, in a timely manner. Okay? It just so happens na merong mga foretelling. Evangelist, in modern church, outreach ministry, online evangelist, ayan. Shepherd, yan naman. Siyempre, nagkikare, nagna-nurture, protect the church. So parang ito yung small group pastor, counseling pastor, youth pastor. Teacher, explains and applies God's word. Bible teacher, Sunday school, ayan. Nakita niyo po yung transition from the identity to belongingness. Tapos biglang ito na yung gagawin. Bakit? Pastor Paul, pati Apostle Paul, bakit kailangan gawin tong ministry na to? Anong purpose? Bakit yan sinabi? Because of this. To equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Ibig po sabihin, dahil tayo po, alam natin yung identity natin sa Diyos. At marami tayong nakakaalam ng identity niya sa Diyos at nagsama-sama tayo para gawin ang isang misyon through different ministries. Ang magiging goal natin is i-equip natin itong simbahan. Para ano? To do the work of ministry. So, ibig po sabihin, hindi po tayo nandito sa simbahan. Bato-bato sa langit. Okay? Hindi po tayo nasa simbahan para umupo.
ang lagi ko pong analogy ng simbahan ay parang gym. Sa gym, pag pumasok ka ng gym, may mga mapapayat, may mga healthy, okay? No judgment. Bakit? Nandun ka nga sa gym eh. Pero lahat tayo, meron tayong expectation na mas maging maayos tayo. Mas mag-improve tayo. Tama po ba yun? Ganon din po sa simbahan. Now, for Win Alabang members, meron po tayong expectation. Ang expectation po sa atin is hindi lang po tayo yung parang every time pupunta tayo ng church, nakatingin tayo para tayong may menu. Night of prayer? Pupuntahan ko nga yan. Ano pa ba? Ayan, may counseling. Check. Okay. Sunday service. Check. Pogi yung mga pastor dyan. Check. Okay. Galing pa ng mga praise and worship team. And I'm going to enjoy myself. Now, for the people who are here for the first time, na wala pa po tayong decision to follow the Lord, hindi po kayo kasama sa message. Okay lang po yun. Pag meron din po dito na gusto ko lang, pastor, makinig lang talaga eh. Okay lang po yun. But, if you're going to be a member of Word International Ministries Alabang, you'll be expected to be discipled, to disciple, and to win souls. Kasi kung hindi, merong mga hindi magfa-function. Ayaw lumakad nito. Huy, mag-bend ka. Ayaw. Ayaw makisama. Anong mangyayari pag ayaw makisama? Puputulin? Huwag naman. Sabi naman. Papatherapy muna natin. No? Papatherapy muna natin. But, ang point po dito is meron po tayong expectations. If you claim to be a follower of Jesus Christ, and you say that you are a member of this church, you're expected to do these things. Amen po ba yan? Sinabi nyo yan, ha? Okay? So, next. Verse 13. Sinabi dyan, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. We're going to do this. Si Lord ang naglagay niyan, meron yan sa lahat ng simbahan. Talaga, Lord, kailangan lang hanapin. Bakit? Sure ka, Lord, nagbigay ka ng mga ganyan? Yes, meron. Okay, sige, hanapin namin. Bakit, Lord? Kasi kailangan yung i-equip ang simbahan to win your Jerusalem, your Judea, your Samaria, and to the ends of the world. Okay, bakit? So that we will attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Lord, teka lang. Hindi ba nauuna yung maturity bago ministry? Hindi. Kasi ang maturity po ay hindi natatapos. Ang word po ng maturity sa Bible is the same as the word complete. Made perfect. Hindi po ibig nang sabihin dahil wala kang pagkakamali, but you are mature, you are complete. Meron po ba ditong mature na? Kasi ang pagkatapos na po nun, tatawagin ka na ni Jesus.
At hanggat hanggat ginagawa po natin ang pinapagawa ng Lord, continually po tayong binabago ng Diyos. Hanggang sa matapos, until He who began a good work in you will be faithful to complete it. Sabihin mo po sa katabi mo, tatapusin ka niya. Tatapusin ka ng Diyos. Sa mga hindi po nakakakilala kay Tita Beth Ciudad, no? Hingi naman ako ng paalam sa kanya. No? Si Tita Beth, sino po ba dito naka-encounter yung Tita Beth nung dati? Oh, meron akong experience kay Tita Beth dati. Sumakay ako sa sasakyan niya. Tapos, nagbaba-backing siya. Tapos sabi niya, pakisabi kung may mababangga ah. Ako yung nasa likod. So, sabi ko, ay, may langgam. Hindi tumawa si Tita Beth. Sabi ni Tita Beth sa akin, go. Nagalit, no? Tapos naalala ko, yung anak po niya, si Rafa, pati si Clau, nag-uusap. Ang sabi ni Clau, parang okay daw sila ni Tita Beth. Sabi ni Rafa, buti na lang naabutan mo si Beth, hindi si Norberta. So tinanong ko nga yun, sabi ko, paano ba nagbago si Tita Beth? Naabutan ko kasi yun eh. Yung dating Tita Beth. Naabutan din yun ni Kale. Ang sabi nila Rafa and nila Shek, na napino yung karakter nung nag-disciple. Marami pong mga bagay na pupunta tayo sa limit natin na hanggang doon na lang yung growth natin. At wala na tayong magiging big enough reason para mas improve pa yun. Until magdi-disciple tayo. Natutunan ko rin po yan. Aamin po ako sa inyo. Nung college po ako, nangungopya po ako. Magaling ako mangopya. Sa mga napanood po ako sa basketball, para ako nagpa-fast break. Pagtalikod ng prof. Babalik ako ng upuan. Ganun ako mangopya. Until nag-disciple ako. Paano nangyari? Kasi nung nagme-mentor na po ako, yung mini-mentor ko, nagdadala ng mga iba niyang mga kaibigan para i-mentor ko din. Irregular po akong student sa Mapua nun. So, shucks, ang dami na, hindi ko na maalala yung mga mukha. Natakot ako na baka maging kaklase ko yung isa dun. At pag makita niya, teka, ito yung nagme-mentor dun kay lakas pala mangopya. Isa ko po sa core value is integrity. Big deal sa akin na kailangan I practice what I preach. Big deal po yun sa akin. So simula nun, hindi na nga po ako nangopya. Doon ko nalaman na pag hindi pala ako nangopya at hindi pala ako nag-aral, babagsak pala ako. Doon ko lang siya nalaman yung equation na yun. Ay, babagsak pala ako. Doon ako nag-start mag-aral. My point is, walang magiging argument noong time na yun sa akin. Nasasabihin mo sa akin, sinabi naman ng Lord, wag mong gagawin yan. Hindi okay yan. Hindi ako pupunta sa level na mako-convince mo ko sa argument na sabihin, okay, sa conscious mind ko, yes, tama yan, mali yan. Pero, hindi para ako pumunta dun at ayusin ko yun. Not until I discipled. Ibig po sabihin, if nalaman po natin yung ministry na pinapagawa sa atin ni Lord at kakasahan natin yun all in, it will bring about a maturity level na never natin may experience
through education. So as we start po ang ating series, ito lang po ang diagram na gusto ko pong iwan po sa atin. Maturity. In order to happen, meron pong proseso ang Biblia. Kailangan may anchor po muna natin yung ating identity. Not doon sa ginagawa natin, not doon sa skills natin, not doon sa mga credentials natin. Our identity is anchored doon sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. And once we understand that, I pray that it will urge us to seek unity. Now that alam na natin yung skills natin, yung burden natin, kailangan nating maging member ng simbahan kung paano tayo makikipag-cooperate para magawa yung pinapagawa ng Diyos. Doon natin magagawa yung ministry. And from that identity, unity in the body, ministry with the people, we will be in a process of maturity. The moment we stop growing or maturing, baka sabihin ng Lord sa atin, okay, mukhang nasagad na naman niya yung kailangan niyang maturity. Mukhang di na siya uusad pa dyan. Kunin ko na to. Church, marami pa pong pinapagawa ang Diyos. I do not care kung ano ang edad ninyo. Hindi pa tapos ang Diyos. So I pray as we start our series today, ay hindi lang to magstay as a concept sa atin. Let's ask ourselves, wag na natin isipin na, ay, sayang wala si sister, hindi niya narinig. Hindi, para po to sa iyo. Tanungin po natin ang sarili natin, naabot ko na ba yung maturity? If hindi pa, ano pa kaya yung mga kailangan kong gawin para pumunta dun sa state na yun? At yung mga kailangan kong gawin, kung nahihirapan man akong gawin, ang Diyos ba yung nagpapahirap sa akin? Hindi, pastor, di mo alam kaya hindi ko magawa kasi. Ibig sabihin, ang Diyos ang naglalagay sa iyo sa sitwasyon para wag mo siyang masunod. Or, baka kailangan mo siyang sundin despite that. And from that moment, ng pagsunod mo, pagsunod natin, marami tayong matututunan about the Lord. I always ask myself, I want to end with this. Sinasabi natin, worship is not singing. Diba? Alam naman po natin yan. Worship, hindi yan yung pagkanta. Then, lagi ko yung tinanong kung hindi pala ang worship ay pagkanta, then what is worship? Worship is a lifestyle. Oo nga, naririnig ko na yan. Paano? Paano ko malalaman na nagagawa ko yun? Sinabi ni David, di ba? King David, isa sa mga pinakamaraming authors ng Book of Psalms, kay Arauna, I am not going to offer to the Lord anything that cost me nothing. Obedience is worship. Worship is obeying God with that cost.
Lord, ang hirap sumunod. Kailangan ko tong gawin, pero ito yung kalaban ko. And yung kalaban ko dyan, something good din naman. As if hindi naman ako, yung masama naman yung ginagawa ko. Lord, pinapagawa mo rin naman yan eh. Then sinasabi po ng Diyos sa atin ngayon, you trust me. I just need your decision. That is worship. And for the people na nandito ngayon na wala pa po kayong D-group upline. Hindi pa po kayo member ng D-group. At gusto nyo na pong makasama sa body, sa ministry. Mamaya po, andyan po ba si Mel? Pakitaas ang kamay. Ayan po si Mel. Andyan ba si Kuya Lance? Kuya Lance nasa baba. So hindi nyo makikita kung ano siya. Hulaan nyo na lang yung mukha niya. If nandun na po kayo ngayon sa decision na, Lord, I've been attending this church long enough. I want to be part of the body. I want to be part of the ministry so that I can reach a level of ongoing maturity. I want to be a part of the D group. Magpa-sign up po tayo kay Mel at kay Kuya Lan sa baba. I-assign po namin yung D group ninyo. Now, for the people na matagal na pong nandito, nadi-disciple na po kayo, pero hindi pa po kayo makapag-disciple. Marami tayong pwedeng gawin sa Lord. Marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-serve sa ministry, pero ang KPI po natin as ministers is Matthew 28. The Great Commission. Let's ask the Lord for wisdom kung paano natin yun magagawa. For the people na nandito for the first time, let's just make this small commitment to attend and listen to God's Word. And maybe, through His Word, He will change our hearts. Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for the time na binigay niyo po sa amin. Thank you, Lord God, for your word. Lord, hindi man appealing yung ongoing maturity, unlike other things na pwedeng ibigay ng mundo. Lord, help us realize yung bigat nun, yung value nun sa aming influence, sa aming income, sa aming relationships. So that we will understand yung weight ng pinapagawa mo sa amin. Na lahat, Lord God, ng pinapagawa mo sa amin is a pathway to develop yung skill set namin to be the best version of our in every area of our life. So Lord, may just give us wisdom. May just give us the people na tutulong sa amin, na magiging accountable sa amin. And Lord, in your own way, speak to us na magme-make sense sa amin. Natutulong sa amin na ma-change namin yung aming gagawin, Lord God, for you. Father, may just help us individually and help this church be a church na gagawin yung pinapagawa mo as we are expanding in a new territory. Father, may your ministry bridge, Lord God, yung belief and behavioral gap na meron kami.
so that we can be mature in you. So Father, we thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen.